sikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Sapat nga ba na mahal ninyo ang isa't isa? Paano kapag may isang buhay na madadamay, pero hirap na hirap kayo sa buhay? Sapat ba ang pagmamahal para makabuhay ng isang pamilya? Paano kung nakikita mong mahina ang asawa mo? Gugustuhin mo pa rin bang bumuo ng pamilya? Bilang isang babae, gugustuhin mo pa rin bang magkaroon ng anak kung nakikita mo na mas malakas ka kesa sa asawa mo? DJ Lindsay, please, call me Blair. Meron po akong boyfriend. 2 years and 11 months na po kami. We've been through a lot of challenges. Pero ang pinaka naging problema po namin recently is pera. Nagtatrabaho po ako sa isang fast food tapos siya po pa-extra-extra lang. Lahat na yata ng paraan ginawa niya para magkapera. Naghabal-habal at kung ano pang mga delivery service. Masipag naman po siya, pero gusto niya talaga hawak niya ang kanyang oras. DJ Lindsay, dati ko po siyang kaklase. Yun din po yung dahilan kung bakit napalagay po agad ang loob ko sa kanya. Hanggang ngayon naman po, nag-aaral pa rin kami. And sa span ng 2 years of being together, ayoko sana magbilang pero mas malaki talaga ang kita ko kumpara sa kanya. Kasi hindi po talaga siya consistent sa pagtatrabaho. Gusto niya, meron lang siyang extra. Alam ko na tataas ang kilay ng mga panggapo natin pero ako na babae ang nagbibigay ng lahat ng sahod ko sa kanya. Last year lamang po na-diagnose po ako na may PCOS po ako. Dahil na rin siguro sa changed lifestyle.
Alam niya rin naman po yun. At hindi talaga ako naging maingat sa mga kilos ko. Masyado na po kaming naging kampante sa aking sitwasyon, pero palagi naman kaming nag-uusap na baka nga mabuntis ako. At alam niya rin naman po ang stand ko. Ayokong magkaanak. Pero dahil nga po sa PCOS ko, para akong naawa sa aking sarili. Parang gusto ko magkaanak. Pero sa isip ko, hindi ko kaya. Kasi once in a lifetime lamang pong mabuntis ang isang tulad ko. Isang tulad ko na kahit kailan hindi gumastos para sa OB dahil kapos po ang aking pera. Pero last year din po, DJ Lindsay, I knew something was wrong with me. Hindi po ako dinatnan ng isang buwan. Pero ramdam ko na parang lumalala yung sintomas ng PCOS ko. Nagka-cramps pa rin ako. Sumasakit pa rin yung dibdib ko. Alam ko nung time na yon na maaaring buntis ako. Pero palagi kong dinadown sa isip ko because PCOS nga. Araw-araw ko siyang pinipilit noon na bumili ng pregnancy test. Pero ayaw niya. Wala naman daw kailangan malaman dahil nga sa kondisyon ko. Sigurado naman daw na walang mabubuo. Pero DJ Lindsay, alam mo sa sarili mo kapag buntis ka. One time, lumabas po ako mag-isa. First time po talaga. First time pong natuwa ako sa resulta ng pregnancy test. It was positive. Tinry ko rin po ng ilang araw pa. Lalong-lalo na kapag umaga. Positive talaga. Nafe-feel ko rin na lumalaki yung tiyan ko. Alam ko na nagre-ready na ang katawan ko para bumuo ng isang bata. Nagkakaroon na rin po ako ng cravings noon. Masaya po ako kasi nararamdaman ko na siguro napaka-cute ng anak ko kapag lumabas siya. Pero DJ Lindsay, kailangan kong harapin ang katotohanan. Magiging komplikado ang pagbubuntis ko dahil wala kaming pera pareho. Yung lola ko lamang ang nag-aalaga sa akin. Tapos nag-aaral pa ako. Ayoko sana siyang saktan. Kasi malapit na po akong magtapos at magkaroon sana ng diploma. Una kong sinabi to sa boyfriend ko. Personal ko po siyang kinausap. Pero hindi naging maganda ang kanyang reaksyon. Natakot din siya. Nagtanong siya sa akin kung ano raw ba ang desisyon ko. Yun po yung moment na nagdalawang isip na ako. Kasi itong boyfriend ko, never kong naramdaman sa kanya na gusto niyang ituloy yung pagbubuntis. Wala kaming kahit anong ipon at posible pang matigil kami sa pag-aaral at mawawalan po ako ng source sa scholarship. Hindi na rin po ako makakapagtrabaho pag nagkataon. Hindi rin naman po siya nagbabago pagdating sa trabaho. Minsan lang. Madalas, nasa bahay lang ang boyfriend ko.
To cut everything short, DJ Lindsay, hindi ko siya nakikita as a father figure. Hindi niya kayang itaguyod kaming dalawa pag nagkataon. Hindi niya nga ako kayang buhayin ngayon. Paano pa kaya kapag nabuntis ako? At kailangan talaga na siya lamang ang kumilos at magtrabaho para kumita ng pera. Paano kami makakapag-ipon? Nung una, tinanong niya ako kung itutuloy ko raw ba. Nalungkot ako. Na-disappoint ako, DJ Lindsay, dahil wala talaga siyang sinabi na ituloy natin. Naaalagaan ko kayo. Na ako ang bahala sa inyo. Walang ganon. Palaging nakadepende sa akin ang sitwasyon. Naiintindihan ko naman po kasi katawan ko po ito, pero mas maganda kung paminsan ay susuportahan niya ako sa kung anong gusto ko. To cut everything short, nanaig sa akin ang takot. Pinalaglag ko yung baby namin. Dala-dala ko araw-araw yung konsensya na pakiramdam ko meron akong pinatay na isang inosenteng bata. Hindi ko alam kung paano ko pagbabayaran itong nagawa ko. Lalo pa akong naparanoid dahil pag pumunta ka pala sa ospital para magpa-check, ay kailangan mo pa rin gumastos kahit public hospital pa yon. Ang dami na rin po naming utang nang dahil sa motor. Nagkasakit pa po ang boyfriend ko. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko nun. Pagkatapos ko pong malaglagan, imbes na ako ang alagaan, siya pa tong pinupuntahan ko sa bahay nila. Nagyaya pa siya noon na baka pwede daw na may mangyari sa amin. Na para bang hindi ako nagpalaglag. Pumayag naman ako. Hindi ko alam kung dahil lang ba meron akong pinagdadaanan nung time na yun. Hindi ko alam kung dahil ba gusto kong makalimot kaya pumayag ako. Nandidiri ako sa sarili ko nun. Gusto ko nang itigil. Hindi ko na rin siya matingnan katulad ng dati. Hindi ko alam kung paano po ako mag-move on sa phase na ito ng buhay ko, DJ Lindsay. Kailangan ko po ng advice. Tulungan niyo po ako. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Blair. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hoy, Blair. Lika dito. Lika dito, nanggigigil kami sa'yo. Hindi lang ako. Ang daming nanggigigil sa'yo, Blair. Hindi ko alam kung, hoy, bakit ka ganyan? Hindi ko alam kung bakit nag-aaral ka naman, 'di ba? Pero bakit? Ay nako. Teka lang, happy birthday muna sa mga magba-birthday sa March 1 tulad ko. Talagang siningit ko 'yon. Mag-birthday na
ako sa March 1, baka naman, mga pangga. Oo. At hindi lang yan ha, kasi may mangyayari pang kakaiba at very, 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 very special on March 1. Wow! Dahil ang March 1 ay itinakda para po sa Bingo Plus Night 2024. Share the love, share the love. Diba? March 1 yan, 2024. Ay nako, nakakaloka. Ang dami pong mangyayari, kaya dapat i-download nyo na po talaga. Oo, i-download nyo na po yung Arena Plus at yung laruin na po natin yung Bingo Plus. Ay nako, nakakaloka talaga. Ang daming magaganap. Kasi may mananalo ng 50 million. Mayroon pong mga ano to, ang tawag dito, magiging bingo-naryo, di ba? Tapos, meron pang mananalo po ng sasakyan worth 2 million pesos lamang naman. Huwag kayong mag-alala ha. Kasi isi-share namin lahat ng mangyayari doon. Magkakaroon po ng live streaming dyan po sa Bingo Plus sa Facebook and Viva. Facebook page po ng Viva. Ayan, magla-live stream po tayo dyan. Tapos mababroadcast din yan sa GTV. Ito pong Bingo Plus Night. Kaya naman magpapasalamat po tayo sa Arena Plus and sa Tong It's Plus. Thank you very, very much. Oo. Naku, at syempre, hindi kompleto yan kung walang mga makikinang na stars na darating dyan sa Bingo Plus Night, ha? O, sa March 1, nandyan po si Maine Mendoza, Piolo Pascual, si Vice Ganda, si Alden Richards, tapos si Philip at saka po si Stel ng SB19 nandyan din. Oh my gosh! Diba? Si Arthur Neri, si Robbie Domingo, si Marco Gallio, si Heaven Paralejo nandyan, si Jonah, si Sara Labati, si Regine Tolentino nandyan, si Mark Bautista, ang G22 nandyan, Vixon nandyan din, ang Alamat nandyan, at ang P-Pop Gen nandyan, si Lindsay nandyan. Nakakaloka. Bingo Plus Night sa March 1 na po yan. Kaya naman sumali na kayo. At talaga naman pong antabayanan ninyo yung mga sorpresa at talaga naman pong pasabog para dyan po sa Bingo Plus Night. Okay? Share the love. Share the love. Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Ay nako, oras natin 9:23 na po ng umaga. Ay nako. Alam mo, Blair, naniniwala ako na talagang feeling ko walang nagga-guide sa'yo ng malala at mabisang-mabisa. Oo. Hindi ko rin alam kung bakit ganyan kayo mag-isip, kayong magjowa, no? Alam niyo naman pala na posible kayong makabuo. Kasi alam mo, ang PCOS ngayon, parang ano na lang siya, condition na lang siya. At hindi ibig sabihin na may PCOS kayo, hindi na kayo magkakaanak. Believe me, ang dami kong kilala na may PCOS pero ang daming anak. Oo. So, please do not lose hope once na na-diagnose ka with PCOS. Kasi yung ibang mga babae talagang mega iyak kapag nagkaroon sila ng PCOS, ganyan. Yun yung initial na reaction nila. Pero no, girl, naku, ang dami kong kilala na ang tatalino pa ng anak ngayon. Promise ko sa inyo yan. May PCOS pero napaka-tatalino po ng anak. Oo. Kaya wag kayong matakot, no? Feeling ko, hindi ko na lang sinabi yung age niya kasi baka mamaya mabash siya. Oo, ha? Pero bata pa siya at bata pa rin yung kanyang bowa, no? Kaya ganyan po yung mga naging desisyon nila sa buhay. Alam niyo naman kasi na maaari talaga kayong makabuo. Bakit gawa kayo ng gawa? Nakakaloka kayo dyan. Hindi niyo man lang naisip na, diba? Bakit? All for the fun of it? Dahil masarap siya sa pakiramdam? O paano kung nakabuo kayo? O yan na nga yung problema. O paano? Kailangan nyo patuloy magkaroon ng guilt sa puso ninyo. Dahil nung nakabuo na nga kayo finally, pinalaglag mo. Diyos ko po. Diba? Ang dami-daming nagdarasal na sana magkaanak sila. Tapos kayo, alam mo, hindi lang ito yung instance Meron ding isang incident na yung babae, iniwan niya yung kanyang bagong silang na sanggol sa CR. Napanood niyo ba yon? Or nabalitaan niyo ba yon? Wow. Narinig niyo ba yon, mga pangga? Nakakaloka, diba? Oo. Ay nako, alam niyo kung hindi niyo kayang panindigan ng mga desisyon ninyo, wag niyo na lang gawin, no? Ipaubaya niyo na lang sa iba. Ipaubaya nyo na lang talaga sa iba. Yan tuloy, you have to live your life ngayon with guilt kasi ginawa mo yung bagay na yon. Now, hindi ba red flag yon para sa'yo?
di ba? Talking about your boyfriend. Hindi ba red flag yan na, nandyan lang siya kapag sasarap. Pero kapag may kailangan ng responsibilidad na gampanan, nowhere to be found na siya. Mag-isa ka na lang kapag may responsibilidad. Nanggigigil kasi talaga. Oo Kapag sarap ang pinag-uusapan, nandyan yung lalaki. Pero kapag may responsibilidad na at may kailangan ng buhayin, ikaw bahala, anong desisyon mo? Bakit ganon? Dalawa kayong gumagawa niyan. Bakit ganon? Diba? Kaya naiinis ako sa mga ganyan. Tapos ikaw naman, alam mo naman na napaka-sacred ng buhay. Diba? At kailangan mong gawin yun. Wala ka bang sariling pag-iisip? Diba? Porket hindi ka sinuportahan ng bowa mo sa kung anong gusto mong desisyon, pinili mo na yung the other way around. I'm sure natatakot ka, pero girl! Minsan kasi kailangan natin pag-isipan yung mga ginagawa natin kung kaya ba natin panindigan. Hindi ganyan, 'di ba? O sabi dito, RJ Kim, tinake advantage nila yung pagkakaroon ng PCOS at yung idea na hindi mabubuntis para magpakasarap. I guess that is so true. Sabi naman ni Zosimo Zeke, binibigay sa'yo yung blessing na yan kasi may dahilan si God kung bakit. So true again. Sabi naman po dito ni Teen B, hello DJ Lindsay, good morning. Pwede bang magpag-greet? Happy birthday Secretary Amy Melevo ng Barangay South Sembo. Hello po, salamat po sa inyo. Hello, kumusta ka dyan, Secretary? Sabi naman dito ni Zosimo, hindi, nabasa ko na pala yan. Syunga-syunga naman ni girl, nakakagigil po, hindi mo naiisip na kasalanan po ang ginawa mo, 'di ba? Sabi naman ni Ate Rovi, ang anak ay isang malaking blessing sa buhay natin, pero kayo, sarili nyong anak, pinalaglag nyo. Anong klaseng magulang kayo? Magaling lang kayo magpasarap. Sabi ni Juvie, good morning sa gandang Lindsay namin. Pa-shoutout naman po sina Lot, Patrick, Rihanna from Maligaya, Molino 2, Bacoor, Cavite. Hello po, kamusta ka naman? Sabi naman ni Rachel, good morning newbie po sa program nyo. At it's very relaxing to listen to this segment, Energy FM. Thank you very much. Wala, mali yung mga yun lang gusto kong sabihin, mali yung ginawa ninyo. At yung lalaki na yan, hindi yan good for you. 'Di ba? Alam mo, napaka-fragile ng katawan ng isang babae, lalo na pag may pinagdaanan siya. Lalo na yung merong ganun ka-massive na impact sa katawan ng babae, yung luglog. Ayaw natin ng ganong word. Naiinis ako. 'Di ba? So, tapos nung inaya ka, nung kinalabit ka ng partner mo, after ilang days siguro, pumayag ka agad. Tapos sasabihin mo, parang hindi ko na po siya matitigan sa mata, parang hindi ko na po siya mahalikan. Pumayag ka nga Di sana hindi ka pumayag. 'Di ba? Parang hindi ko na po siya matitigan sa mata. Pumunta ka nga sa bahay, imbis na nagpapahinga ka Imbis na nga ikaw yung inaalagaan, pumunta ka pa rin sa bahay nila dahil lang sabi mo, nagkasakit po kasi yung boyfriend ko. Hindi niya ba kaya yung sarili niya? Matanda na siya. Nakagawa na nga kayo ng anak 'Di ba? Ano pa? Alam mo habang yung buhay mo kasi nakadepende dito sa jowa mo Bakit? Bakit parang head over heels in love ka sa jowa mo na hindi consistent sa pagtatrabaho, na hindi ka nga kayang panindigan, na walang, alam nyo na yun. Bakit? Anong pinaglalaban mo sa buhay? Diba? Bakit mo parang pinagsisiksikan yung sarili mo dyan sa lalaking yan na wala namang, diba, na wala pa namang napapatunayan din. Sabi mo nga sa umpisa, diba, mas malaki po akong kumita sa kanya at hindi po siya consistent sa pagtatrabaho. Yun naman pala. Wow! Bakit? When you have all the rights para iwanan tong relasyon na to, diba, you have all the reasons para iwanan tong relasyon na to, hindi mo pa rin ginagawa. Nandyan ka pa rin, nakastick ka pa din. Tas puro reklamo ka naman. Diba? Wala naman nagbabago, nagre-reklamo ka lang. Diba? Bakit? Oo, alam mo, dadating ang panahon na kung sa ngayon yung lalaki na yan hindi makapagdesisyon at laging nakadepende sa'yo, anong plano mo, diba? Dadating ang panahon kung magkasama pa rin kayo, hindi lang yung bagay na yan ang kailangan ninyong pagdesisyonan, diba? Marami pang malalaking bagay na kailangan ng desisyon niya. Tapos ngayon pa lang, hindi siya makagawa ng desisyon. You better think twice, girl. Oo.
Sabi dito, baby is a blessing, abortion is a mortal sin, sabi ni James Libranza. Sabi naman ni Lian Niotoan, good morning po sa lahat, nakakagigil ka te. Alam naman po sa una pa lang na gano'n na ang ugali ng jowa mo, tumuloy ka pa rin sa pakikipagrelasyon sa kanya. Kasalanan ng ginawa mo kung ayaw ng boyfriend mo, sana ikaw na lang po ang mag-isang tumayo sa pagiging sa magiging anak po ninyo, 'di ba? Kaysa sa nagkasala ka pa. Susuportahan ka naman ng pamilya mo para sa pagsubok na 'yan sa iyo. Lalo na't alam nila na ganyan ang sitwasyon mo. Hay, matigas na ang ulo ng mga kabataan ngayon. Tawag ng laman, inuuna po ninyo, hindi mo iniisip ang kondisyon ng katawan mo bago kayo nagpapakasarap. Alam mo, so true. I couldn't agree more. Huy! Inglesera ka, te. Diba? Ewan ko ba bakit nakarely ang happiness mo dyan sa lalaki na yan? Ano bang meron siya? Diba? Na parang hindi mo siya kayang iwan. Na tipong, diba, nag-suffer yung katawan mo pero siya pa rin yung inintindi mo. Girl, iisa lang yung katawan mo, bakit hindi mo inaalagaan? Siguro if you're old enough, someday soon, tatanda ka at marirealize mo kung gaano yung serbisyo na ginagawa sa'yo ng katawan mo. Oo. At sana wag dumating yung araw na yung katawan mo na yung sumingil sa lahat ng ginagawa mo sa kanya. Wow! Diba? At sana, kapag napagdesisyonan mo na gusto nyo na ng anak, sana pwede pa. No? Kasi you'll never know kung anong pwede mangyari. Hindi naman sa tinatakot kita, di ba? Hindi naman sa pinag-overthink kita. Oo. I'm sure pwede pa, pero sana wag nyo nang ulitin ito. Kasi hindi siya nakakatuwa. I'm sure nahihirapan ka rin naman. Oo, sasabihin kaya nga naghihingi ng advice kasi hindi kaya eh. Pinapagalitan nyo pa. Minsan kasi kailangan kayong pagalitan eh, di ba? Bago ninyo gawin yung tama. Kasi the more na niluluwagan kayo, the more na nagkakanda loko-loko yung mga desisyon ninyo sa buhay. Ganyan po ang mga ngayon, ang mga tao ngayon. Kahit saan, sa pamilya, sa trabaho. The more na niluluwagan mo, the more na nagpapabaya. The more na nag-create sila ng mga uncalculated, 'di ba? Uncalculated na mga desisyon sa buhay, 'di ba? Kasi sasabihin ng iba, "Oh, you only live once." Pero may reservations naman, 'di ba? May exemption naman yung mga ganyang bagay na you only live once. 'Di ba? Sana mag-mature na silang dalawa sa nangyari, sabi ni RJ. And there you go. I wish you well. Sana alagaan mo yung sarili mo at sana dumating yung time na kayanin mo na mag-isa. No, wag kang dumepende dyan sa jowa mo. Kasi for one, ang dami mong reklamo tungkol sa kanya. Sinabi mo rin na hindi siya father figure. Anong figure pala siya? Oo. Figurine? Figurine? Bakit? Oo. Pero I'm sure, malalagpasan mo lahat ng ito. Kailangan mo lang magdasal. Ipagdasal mo yung mga nangyari sa buhay mo. Ipagdasal mo at magsisi ka dun sa nagawa mong kasalanan. Be better sa mga susunod na panahon. Alam mo kung anong tama at mali, kaya nga nag-aaral ka eh. 'Di ba? Malalagpasan mo yan, magdasal ka lang. Yun lang talaga ang masasabi namin sa'yo. Magdasal ka lang ng malalang malala at mabisang mabisa. Lumuhod ka at magdasal ka na galing talaga sa puso mo. Maririnig naman niya ni Lord kasi hindi naman natutulog si Lord eh, 'di ba? At mapapatawad niya tayo sa kung anumang kasalanan na nagawa natin sa Kanya. Pero kailangan mong pagsisihan talaga. It has to be sincere, Pangga. Good luck! Bakit kaya? Bakit ka ba